I-test ride naman natin ngayon itong pinakabagong Honda AM1. So electric bike po ito, battery operated. Of course, hindi siya gasoline engine. So electric motors po siya, rechargeable. Aircon, tas naka-standard siya. Okay, so start natin. Kasama preno, sir. Kasamang preno. Good to go na yan, sir. Okay. So wala tayong maririnig. Talagang wala siyang sound. Dito natin makikita sa indicator. Ready, it means pwede na. On the go na siya. Tignan nga natin. Oo. Oho. So naka-prepare na tayong lahat. Kasabay natin yung mga big bike. Of course, yung ating WN7. Katumbas siya ng 500cc. So huli tayo kasi electric bike tayo. Unahin natin yung mga big bikes. Wala naman siyang pagkakaiba dun sa mga e-bike na nasakyan ko. Ang kagandahan kasi rito sa mga electric scooter, ayan o, sobrang tahimik niya. So para ka lang naglalaro. Pero siguro sa bigat ko na 72 kilograms, medyo nababagalan ako. So pag liliko tayo, kailangan lang nating pumiga ng konting preno. So matagal din siyang mag-accelerate, oh. So, hindi siya kagaya ng motorcycle na pag-accelerate mo tatakbo agad ng mabilis. Ibig sabihin, yung torque po nito is mababa lang, siguro around 20 or 40. Not sure, kasi hindi pa naman natin nakita yung kanyang brochure. Para ka lang naglalaro kapag naka-electric bike ka. So kung ikukumpara naman natin siya sa scooter na engine type, wala namang pagkakaiba yung driving skills at preparation. Pareho ko lang din. Ang pagkakaiba lang, tahimik talaga itong ating electric bike. Meron din pala siya rito USB type A port. So naka-standard tayo. Ito yung pinaka-powerful na mode. Ito po yung pinaka-powerful na mode. Ito pong ating electric scooter or electric vehicle. Eto, try po natin ngayong isagad. Tignan natin yung kanyang speed. Nakasagad na yung ating accelerator pero mabagal pong umakyat yung kanyang speed. So sa 47 lang po yung kanyang pinaka top speed. So try natin dito, top speed po tayo. Check natin. So yung ating accelerator, wag nating isagad-agad para hindi siya mahirapan. Ayan, nakasagad na po yung ating accelerator. Max speed po niya is naglalaro po siya ng 47, pinakasagad. Sagad na po yun. Packing tayo. 47 po yung kanyang pinaka top speed sa bigat ko na 72 kilograms. So kung para sa akin na gumagamit ng normal na scooter na 125cc, ay mababagalan talaga ako nito kasi 47 km per hour po siya. Pero ang kagandahan naman nito, makakasave ka sa fuel kasi nga hindi naman talaga siya gumagamit ng gasolina. So electric po siya. Kaya ang nangyayari, i-recharge mo na lang po siya kapag lobat. Unlike pag gasoline operated, ang mahal na ng gas ngayon dahil nga patuloy pa rin yung gera na nangyayari sa Middle East. So para sa akin, kung hindi ka naman hindi naman siguro paspasan o di kaya pabilisan yung hahabulin mo kapag naka-electric bike ka. Kasi nga electric bike lang naman siya. So ang habol mo lang dito is yung maihahatid ka ng maayos from point A to point B. So yun lang yung importante rito. So ang final verdict natin dito, mababagalan tayo kapag galing tayo sa mga 125cc na scooter
Kasi nga 47 po yung kanyang pinaka top speed para sa bigat ko na 72 kilograms. Pero magbabago yan kapag mas magaan ka, baka papalo siya ng 50 km per hour. So depende po siya sa bigat ng rider. Maganda po yung kanyang physical appearance, no? Lalong lalo na naka-fully LED naman po lahat ng kanyang lighting system, kaya matipid din po yan sa pagkonsumo ng kanyang battery. Kasi naka-count din yan eh. Yung kanyang ilaw, magkukonsume din yan ng kanyang battery. Tapos yung kanyang suspension, okay naman yung kanyang suspension, balance naman siya kasi nga naka-dual shock absorber siya. Tapos naka-drum brake po pala yung kanyang preno sa likuran, pero disc brake po yung kanyang harapan. Naka-tubeless na rin po pala na cast wheel yung harapan. Ganun din po ito pong kanyang likurang gulong. At ito po pala, top box ready na siya. Straight out from casa, pwede ka nang maglagay agad dito ng top box. So built-in na yan, hindi mo na kailangang mag-aftermarket. Alloy din po pala itong kanyang pillion stick para sa ating back rider. At ang luwag po nito pong kanyang footboard. Marami kayong mailalagay din ng mga existing baggage na di naman kakasya rito sa kanyang compartment. Mayroon din po pala siya ritong USB Type A port. May packet siya na maliit, pwede yung coins dito sa kabila. Mas maluwag, pwedeng paglagyan ng mobile phones habang nagcha-charge ka. Nandito yung kanyang charging cable dyan, isasaksak. Yung kanyang riding mode, meron po siyang 2 types. Meron siyang Econ, which is economy, tapos standard yung kanyang pinakamabilis. So naka-standard na tayo, yan yung kanyang pinaka most powerful na mode. Pero sa bigat natin na 72 kilograms ay umabot po siya ng 47 km per hour pagdating ko sa kanyang top speed. Yung kanyang mga brakes, kanina pag ina-apply natin sa liko o di kaya sa pag-stop, malakas naman, walang pagkakaiba dun sa ating mga gasoline operated na scooter. At itong kanyang meter panel display, maliit lang siya pero makikita naman natin lahat ng kanyang mga very important information, gaya po ng kanyang speedometer, yung kanyang battery capacity 66%, and then yung kanyang total na tinakbo odometer meron. Para sa akin okay naman siya kasi nga rechargeable na, kahit na tumaas yung gasolina wala ka nang problemahin. Ang importante lang dito yung mahatid ka niya from point A to point B. Yun ang pinaka-importante. Nakakatipid ka na at nakakarating ka ng maayos dun sa iyong pupuntahan. Okay, goods naman itong ating Honda EM1. Para po pala sa mga magtatanong, ang price po pala na itong ating Honda EM1 is mayroon po itong suggested retail price na 100,000 pesos. 100k po siya. So hanggang dyan lang yung ating review ngayong araw. At least na-test ride natin at naipakita ko sa inyo. At narinig nyo naman kung ano yung mga kagandahan ng pagkakaroon ng isang electric vehicle o di kaya electric scooter o di kaya e-bike yung tawag ng iba. So okay naman po siya. Basta pang daily service lang, goods na goods.